mas gi-prepare nila nga mas nindot ang hawak ko ang bit kaysa Bible. Since, as what I said, this is the source where we can discover the divine purpose of your life, so do you have confidence in this Bible? Can we trust this book? Makasalig ba tani? And do you love this book? Mga young people, I hope mo ni ang kanindot sa panahon ninyo karon, aning youth camp kay nindot ang source sa mga butang pwede nato matunan. No? So, this morning, maghatag kog tulo ka butang because we can see the foundation of these lessons regarding God's divine purpose for the young people. First of all, there is the call to be an example. There is a call to be an example. The Bible says in 1 Timothy chapter 4, verse number 12, ingon ang Bible, let no man despise the youth, but be thou an example. Notice the word, but be thou an example. That's a call. That's a demand. There is a demand for the young people. Naay command, naay demand, naay panawagan para sa mga pamatanon. Since batanon ka, don't forget nga kani siya intended gid siya for the youth. Og ang panawagan manotice nato ang first nga phrase sa 1 Timothy chapter 4 verse number 12, let no man despise the youth. Young people, listen. When the Bible says let no man despise the youth, it means don't let anyone look down on you or undermine because you are young. Usay magunaon ta nga murag okay lang gi-look down ta, okay lang gi-undermine ta kay batan-on pa ta. It is a reminder to command respect despite your age. This verse is a powerful call of leadership and integrity regardless of age. Now, tanaw ninyo karon, very sad because daghan kayong mga young people nga giyaga-iyagaan, gitamay, giwalay pulos ang kinabuhi sa batanon. Gusto ba ka nga mo na'y mahitabo sa imo young people? The most famous mandate, makita nimo in this verse, 1 Timothy chapter 4, verse number 12. It changes the focus from how others see you and how you carry yourself. Makita nimo ani nga bersikulo, ang pag-usab, unsay pagtanaw sa uban sa imo ug giunsa nimong pagdala imong kaugalingon. Mao nang daghan mga tao sa imong pagkabatanon, you are being despised. It is because lahi ang ilang nakita sa imo ug lahi ka magdala sa imong kaugalingon. Young people, listen. You are the child of God. Dili ka dapat magladlad sa kalibutan. Why? Because you are the child of God. The Bible says, do not allow people to despise you being young. Now, ingon sa Bible, unsay listen, the divine purpose is not something you wait until you're older. Now, ang divine nga purpose sa Ginoo, dili ka kinahanglan maghulat, hangtod ka matiguang ka. Kundili, mintras batanon pa ka, there is something sa imong life nga nag-set ka as an example to others. Now, dili lang ingon sa Bible, let no man despise the youth. Kinsa sa inyo dinhi, mga pastors, nga naatay mga yung simbahan, wa na sila magsimba, kay they are being despised from outside. Di ba baptist ka? Nganong ingon anak man ka? Okay ra na kung ang gawas nagsulti ana.
ang lisod kung ang sa sulod ni sulti, ana. Naunsay nasulod sa imong kasing-kasing yang people kung sultian ka? Igatan man ka. Simba ka kanilina. Simba, nasakitan na ka sa gisulti nga dili maayo. Kay kanang igatan, panggawas ka na. Sa gawas ra unta na. Pero nakadungog ka sa kauban nimong yang people. Masamang ka-Christian, makakadaghanan ni mo guyaboy. Unya, ang pagsulti nila, di pa yun to tinuod, so nasakitan ka. Unta, dili ta makadungog, anak. Ha? Ang nindot unta nila madunggan, habi nimo sa dihang nabaptis ka, lahi na gyud ka. Nausab na gyud ka. Saan naman ang nabaptis ka, nasubraan naman ka kapalahubog. Na-despise imong pagkabatanon. Ingon ba dayon niya, but be thou an example. Ayaw tuguti nga naay mag-despise sa imo sa imong pagkabatanon. Young people, when you go home, come to the altar, sulti ang Ginoo, Lord, help me that no one could despise me. Wala untay magtamay sa ako because I'm your child. Sahay atong mga ginikanan, mo panoy mo tamay sa ato, kay imbis gikan taskam, nakapula na noon. Di nakabalo mo hugas plato, di nakabalo man laba. Nabadlungon na, kay halos di matulog, sige naghawid cellphone. Pag-uli usba na, para dili katamayon. At ang Bible nag-ingon, but be thou an example. When we say example, being a role model. An example meaning you are showing others how to live. Like walk, the talk. Amen? Now, specifically, naghatag si Apostle Paul, mga young people, og mga butang. Nga unta, dili tatamayon, but mahimo tang ihimplo. Una, unsay manotice nato dina. The call to be an example in word. The call to be an example in word. It's in the Bible, amen? When we say in word, dapat kung batanon ka, ihimplo ka sa pulong. Mo man gingon sa Bible. When we say in word, your word should reflect God's word. Every time nga musulti ta, mo reflect unta ang pulong sa Dios sa atong baba. Munay gisulti sa Bible, let not other despise you, but be thou an example in word. In word bagod nang wa mo siyat ang bulay, yawa. Di gani mapasan, piste man mo eh. Di ba na word of God? Ako kabalo ha, pero dili ko sure kung maog ito nga word. Kahapon, nagdula, murag, nailugan, murag nasa. Ayaw pa misti. Your word should reflect kindness. It means your word should be truthful, should be kind, should be encouraging, and reflect positive values. You should live of what you say and how you act. Inana ka importante, if you are young, if you are the child of God, be thou an example in word. It means you should live your life in a way that sets a good example to others. Unsay imong isulti ug unsay imong binuhatan. Look unsay gingon sa Bible. Magpadayag ka sa tanang mga butang. Nindot ni kasi buhanon ni no. Magpadayag ka sa tanang mga butang nga pinag-ingnan sa mga maayong buhat. Ug sa pagtulunan magapadayag ka sa pagkaulay ug sa pagkaugdang. Verse number 8. Putli nga pulong nga dili arang mabadlong.
Usahay daghan tag mga pulong nga makadungog tag ibadlong ta kay ang nigawas tong baba dili putli. Say maglibog ko sa mga Cebuano nato karon tungod sa orientation sa atong mga young people ba nga wa maanad og Cebuano, no? Pero kung tanawon manggod nimo dito sa English, murag maglisod mo samot bisag learn mo English, may ni Cebuano kay Cebuano man ta. Amen? Now, dili lang ta dapat example in word. Number 2, nga manotice nato, be daw an example in what? In conversation. Unsa nang conversation sa Cebuano? Sa gawi, sa kinabuhi. Oh, paminaw. Ay sa mong tulog. Kay kanang pagtulog-tulog ninyo, dili na maayo nga gawi. Unang usahay, nindot na unta matun-an ninyo, natulog man! Unang pakulit ninyo, murag ko na usaban, bisan ang gawi, tigapon mo! Hoy! Nabisan dili sa youth camp, bisan sa klase, maminaw yun kung teacher, kanya na muna na conversation ko. Most of the time, way matunan niya yung people, kay panahon na nindot unta kay madunggan, di man maminaw kay matulog man. Kabalo ba mo, the word conversation, it's referring to your conduct or manner of life, not just your spoken words. It refers to your overall conduct or lifestyle, how you walk the walk. Meaning how you behave in public. Nabadi na? Yes. How you behave in public and private. Daghan kayo mga young people, behave kayo dire. Kayo ka man. Pag uli, ane, mabalang yun ka. Nindot ka niya tayo. Hindi man pwede magkasulistre. Hindi man saan pwede magsurpan dire. Maragana, di! Pero sa private, how's your life? That's the question. Sa pribadong kinabuhi, unsa man imong lifestyle, unsa man imong conduct, ngano usahay ang kinabuhi sa young people, sige lang yaga-yagaan, sige lang ibastos. Why? Because you are not living a life which is give the best example. Bahala lang ingnon ka nga Maria Clara ka, as long as the Lord is glorified. How to behave in public and private. How? It's about demonstrating good character in every aspect of your daily life. Maunay bot pasabot ni Paul to Timothy. Timothy, do not allow people magdamay sa imo while you are young. Be thou an example. There is a call to be an example in words, in conversation. What's the next? Sa inyong Bible, what's the next? Padayon lang. The call to be an example in what? In charity. Unsa nang charity, Pastor? Charity, it means to live a life filled with love, kindness, and compassionate action towards everyone. Okay, thank you. Dili na siya, mga young people, kanang charity, it's not just about giving money away. Though that can be part of it, but ang gi-emphasize ana nga kanang nag-demonstrate kag genuine nga affection, kindness and concern for those around you. Ingana ka importante naa kay compassion and sympathy. Oh, kabantay mo mga young people, wala kay registration pero naay charity ang imong pastor, mo sakripisyo para sa imo. Ako dili man ko manumboy ha, pero karon lang, grabing increase sa fuel. Nakaingon ako nga, 250 ra inyong contribution sa fuel.
250 ra. Ang among fuel, 12,000. Wa pa'y apel akong sakyanan, ana. The rest, ang nagsakripisyo, ana, ang pastor. Para lang maka-apel mo sa camp. Para lang makadungog mo sa Word of God. Para lang mahimong valuable ang inyong summertime. That's charity. Unta makaingon mo, grabe gyud ko kalab sa among pastor, kay bisag wala ko, iya gyud kong ipauban, bisag wa ko snack, di gyud ko magpa-snack kay gusto ko si pastor. Hoy, kung naa ka pagpalat. Salik-salik maka. Be thou an example in word. Amen? Be thou an example in conversation. Be thou an example in charity. What's the next? Be thou an example in what? In spirit. In spirit means your attitude, your passion, your inner life should be inspiring and worthy of imitation. It's about the fire within you. It's getting at something pretty deep about your inner self and your attitude. Ingon ana ang gipasabot ni Paul nga dapat naay diha sa imong sulod imong spirit. I'll give you a verse para masuportahan. Ingon sa Bible in Romans chapter 8 verse number 16. Let's read it together. Ready? Read. Di mo sa Bible, the Spirit itself witness with our spirit. Kabantay mo sa verse, pila ka spirit dimension? Duha. Kinsa man ang espiritu nga isa? Imong espiritu. Ang isa, ang espiritu sa Ginoo. Di ba niyo ng Bible, pagdawat nato kang Kristo nga atong manluluwas, the Holy Spirit resides us. Nagpuyo siya sa ato. Pero kabantay kasi kag ingon nga anak ka sa Ginoo, pero murag dili ang balang espiritu na guide mo. Now remember ingon sa Bible that we are the children of God. Unsaon pag-ila sa mga tao nga anak ta sa Ginoo if the Spirit of the Lord is not working in us. Mo bitaw to ingon sa atong mga speaker, wa gyud makausab nako. Pero nganong nausab ko? Kay nga naman Ginoo mo'y nag-usab. Si Pastor Joseph og di pa espiritu sa Ginoo nag-usaban, di na mausab. Dagan pang mga pastor diri mga inyong ginikanan og di pa Ginoo'y mo usab. Pero ngano man nga bisag anak na kas Ginoo, di man makita ang espiritu sa Dios, espiritus maligno man. Unta malipay unta ang imong classmate mo uban nimo, malipay unta ang imong mga ginikanan mo uban nimo kay naa nay lahi nga espiritu sa imo, pero usay din sila ganahan makiguban nimo kay murag naayawa nga espiritu. Sa inyong una-una kung magsimba ka, giubanan ka kag espiritu nga wa kay dala-dalag Biblia? Sa inyong una simbahan, grabe na nangugat na ang sung leader pagpakanta, pero ikaw gasigaray mong mata, mukanta bit ang hawak ko ang bit, wala pa ka! Asamang espiritu sa Dios, ninguman sa Bible, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the child of God. Ingon niya sa Bible, Psalm 51 verse number 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ayaw uli nga dili ma-renew ang imong spirito. Kay kung sa lisensya pa na, atangan kas mga LTO. I-renew na para pag uli nimo naagyoy bag-o. Amen? Uban sa inyo, di gyud mo kahinumdum kung na-renew ba mo. Excited lang yun mo aning youth camp. Yes, be excited. Pero kung naay mga spiritual side, nga pwede nato atimanon nato. What's the next? What's the next? Not only be an example in word,
In conversation, in charity, in spirit, then in what? Yes, in faith. Importante kaayo ning pagtuo. Nga naman, unsay manotis, means your life should be a testament to your trust and conviction, inspiring others through your steadfastness and reliance on your beliefs. Kabalo yun mi kaming mga pastor, ang atong mga struggle sa atong young people, grabe kayo. Struggle sa eskwelahan. Amen? Struggle sa mga taong naglibot nato. Grabe kayo. Pero unta taliwala sa struggle. Makita sa inyong mga classmate, makita sa inyong ginikanan nga nagpabilin mo for the sake of God because of your faith to Him. Next. Unsay last? Be thou an example in what? Okay, balik ta. Ingon ang Bible, let no man despise the youth. Walay tao dapat magsigig yaga-yaga ninyo. Amen? Young people, listen. Ayaw magsugot nga yaga-yagaan mo. Oy! Anak, good tas Ginoo! Pero nganong naay mga tao magyaga-yaga sa inyong pagkabatanon, kay naamoy binuhatan, naamoy kinabuhi, nga di gyud nakapalipay sa Dios. And he said, be thou an example. Dapat maging ihimplo mo. Number 1, example in what? Okay, together. Example in what? In word. Example in what? Conversation. Example in what? Charity. Example in what? Spirit. Example in what? Faith. Now, example in purity. Kabalo no sa nang impurity? Sa pagkaputli. Mga young people, paminaw, wa gyud may kabaloon sa experience sa imong life. But it's possible na bahiran imong kinabuhi karon. Ang pagkabahid sa imong kinabuhi nga pwede na gamiton sa yawa nga mayon kadili na kagamiton sa Ginoo. Listen. Pwede ka mobalik sa Ginoo. Pwede ka mag-desire, Lord, gamita ko na failure ko. Pero gamita ko pag-usap. Ha? Kamong wala pa'y bahid sa kinabuhi, ayaw niyog sudli. Amen? Ayaw niyog sudli. Kaya naa may appointed time ang Ginoo sa matag-os sa kinabuhi. Mabitaw na, mga young people, ayaw kasuko pag muingon inyong pastor. Kamong nag-eskwela pa, ayaw sa muguyab-uyab. Ayaw sa... pastor, kung dili manguyab, tanawas si ate, oh. Hangtod na lang karon, wa nag-iuyab. Lahi man to imong ate. Lahi man sad ka. Try to live to have a purity in life. Ingon si, I think si Brother Jonathan, naay pastor nga, ingon siya, kung maisyuhan ko o solemnizing authority, ang akong gusto nga kaslon, putli yun ngayang people sa akong simbahan. Grabe nga commitment sa pastor, ha? Nga mauna iyang kaslon, that's a blessing. Pero nagkatawa-katawa ko, ningon ko nga, walang kakabalo. But ikaw ra gyud nasayod ang Ginoo. If you can live a life nga pure, do it. Kabalo ka, your life become a blessing. Unsa man ang purity? Living a life that is immorally upright. Wholesome and blameless, setting a standard for others to follow in their own conduct. That's purity. Unsay gingon sa Bible, Psalm 51 verse number 10. Okay pa ta? Si Juan pa biya ni atong kitanaw, si Apostol Paul pa.
Napay duha ka tawo nga ilang gitagaag importansya ang pagkabatanon. Create in me a clean heart, O God. Lord, himua nga ang akong kasing-kasing nga ulay sa atubangan nimo. Ulay. So first of all, the call to be what? First point na to, the call to be an example. Mga young people, are you ready sa inyong pag-uli? Asking God's strength, Lord, himo ako nga ihimplo sa akong pagkabatanon. Himo ako. Kung ate ka karon, kung ate ka, istoryahin Ginoo, Lord, himo ako nga example nga ate sa akong mga igsoon. Kung kuya ka karon na kay mangod, ingnang Ginoo, Lord, I know lisod, pero make me an example sa akong mga manghod nagtanaw sa ako. Dili lang sa kauban akong mga young people. Make me an example. Number 2, not only the call to be an example, but number 2, the call to remember. Ang panawagan sa paghinumdum. Unsay giingon sa Bible in Ecclesiastes chapter 12 verse number 1. Ecclesiastes chapter 12 verse number 1. Okay, let's read it together. Ready? Read. Wala niyo ng Bible, remember now thy Creator in the days of your old age. So klaro kayong ang pagdasig aning bersikulo para gyud sa youth. Amen? Di ba mga youth man mo? Youth mo dili. Para ni sa inyo. Ha, para ni sa inyo. Katong speaker kaganina, 40, Pastor Joseph, pilay mo edad? 42. Gipatapad tong mga tig-20 diri ganina. Gwapo kayang say, no? Dili na ni para sa iya. Para ni sa inyo. Nga sa inyong pagkabatanon, hoy, hinumdumi ang Dios. Nganong gisulti nga hinumduman? Kay kabalo ko, inyong mga huna-huna, masinumduman pa ninyo ang pagdulag scatter. Di yun, maguna-una. Kaklaro, anak, remember. Now, kanang word nga remember, it's a call to recall. It's a call to acknowledge. It's urging you to think about your Creator while you are young before life's difficulties come. Now, I believe that's more than just recalling. The word remembering, it's an active, ongoing commitment. Remember to love God. Remember to fear God. Remember to worship God. Remember to keep Him in your daily decisions in life. Hinumdumi. Karon nga panahon, ang mga young people, di na gyud mahinumdum sa paghigugma sa Dios. Di na gyud mahinumdum nga mga lagad sa Dios. Di na gyud mahinumdum nga masimbahon ang Dios. Di na gyud hinumduman nga ang Dios, ang ilang mga desisyon, nga ila kanunay hinumduman ang Dios every day. Did you see the line? Remember. Remember. Next na word, remember. Unsay sunod nga word? Now. It's not just at this moment. The word now, it carries urgency. In other words, when the writer used the word now, it means do not delay. Now means while you still can. Make it present, ongoing practice. Grabe ang pagpasabot sa writer. Remember now, in the days of the youth. Manotis na to.
It's a call to put God at the center of your life while you are young. Young people, listen. Muagi ra ng pagkabatanon sa inyong kinabuhi. Tinood. Muabot ang panahon, dili na mo yang. Yung na mo. O yang na. Kabalo ba mo in our church? Na ay mga young people dito, gusto sila mo apel. Pero in their hearts, they are not deserving of this youth activity. Pastor, wala ko kasabot. Gusto mo pasabton pag yun mo? Amen. Naunta mo, ani mo camp, walay bigel! Di man ligi kahulap, di nakatrupe. Niya mo apel kag youth camp! Dili na para sa imoy! That's why while you are young, make God at the center of your life. Himuha siyang sentro sa imong kinabuhi mintras batanon pa ka. Ha? It's a call to acknowledge God while you are young. To honor God while you are young. Establish relationship with God early in life before the challenges and limitation at old age make it more difficult. Kay moabot ang panahon, magkalisod-lisod ang kinabuhi. That's why it's good to remember now thy Creator in the days of the youth. Sa ibot pasabot, ana. Sa ibot pasabot. Screen, please. Meaning, prioritize God early. Remember now, in the days of thy what? Youth. I-prioritize ang Ginoo mga young people. Amen? Mintra sa batanon pa mo ba? I-prioritize. Ha? Siguro parihas tanang mga kasimbahanan, parihas tag problema sa atong mga young people. Ha? Mga pastors, would you agree me? We have the same problem. Unsa nga problem? Daghan tag mga young people, they are not prioritizing God in their lives. Ha? Unsa pa gyud? Not only prioritizing God in your life, it means acknowledge God as your maker. Di ba niingon siya, remember now thy Creator in thy days of thy youth. Ila siya nga siya naghimo nimo. Mga young people, paminaw. Mainlove man gani ng bao. Respetuhin sa inyong ginikanan. Oy, kung ma-inlove ka, pabalasad imong ginikanan nga ma, na-inlove na biya ko ma. Ha? Ang nindot nga proseso bitaw sa gugmang mga young people, kung mag-uros-uros na yan, ka na magkadamog-damgo na ka, pabalo ni mo imong mama, pabalo ni mo imong pastor. Oh, unay nindot nga proseso. Kay, pwede man siya mag-advise sa imo nga dong ayaw sa dong kay kinder pabiya ka. Kaya di na yun ka magpapugong. Pero i-acknowledge ni mo imong ginikanan, also you acknowledge God that He is your maker, di ka magpatakag desisyon. Unta mo ingon ka, aya na yun ko manguyab, basta makahuman kong eskwela. Unya ang akong uyabon, Kristohanon. Kanang young people nga nangalagad sa Dios. Ang giuyab, katupag yung mga latecomers. Ang giuyab sa simbahan, katupag yung badlungon nga young people. Una usahay, mababagan ka sa imong mga plano, kaya ang mga tao nakakita daan, magmiserable gyud ka. Ingon si Pastor Joseph kaganina, sa dalaga pa, humot kaayo, humot, pagkaminyo na, ipikasent na. Nangatawa may dito sa likod, kaningon ko, koy, ikaw magminyo, isprehe sa nag-perfume imong asawa! Nganong na ipikasent na? Kay mo ingon ka, unsa may ipalabi? Perfume, ipikasent. Unsa may ipalabi? Perfume, diaper. Siya kung buot pasabot.
nga magminyo ka pangandaman as kinabuhi. Kabisan pag naminyo ka makapalit yapog perfume. Para dili may mga anuhos. Ingon ko ka Pastor Timothy, Pastor Steve, nakadungog ka sa panultion, bahalag saging basta labi. Nganong magsaging-saging ako pwede man lang dahil pizza. Pataka raman mo, tubuan mo, balibo, anak. Panglantaw ba, nga kanibang lakiha mo na kung maminyuan, mabuhi ba ko ani? Kanibang lakiha, mapakaon ba ko ani? Hilig na ba kong suroy-suroy, mapasuroy ba ko ani? Ya pagkahuman mo yun dayon, amin yun naman ta, ipikasent na lang. Di na maooy. Sugot lugar mo, hangtod namatay, nga saging na pirme. Hangtod namatay, ipikasent ra gyud pirme. Palit sa perfume, oy. Amen? Unsa ikatulo nga makita nato, prioritize God early. Acknowledge God as your master. Then, what? Number 3, prepare for evil days. Kabalo mo kung saan ang evil days? Dili na siya yawanon nga adlaw. Nagisgot na siya mga young people nga moabot ang panahon nga ang kinabuhi magkalisod. Moabot ang panahon, there is a physical decline. Moabot ang panahon that there is dismissing earthly pleasures. There is a time that come with old age. That's evil days. Ha? Ang pinaka-the best ng mga lagad sa Ginoo kanang sama sa inyong edad. Oh, lisod na biya nato ignon to itong papa nga sungkod-sungkod na nga pa, sulwining ta pa. Wala na kamo dapat. Makadungog po sa pulpito mo, yun yung pastor sulwining ta. Let's go soul winning. Apil ta sa choir. Apil sa choir. Sa simbahan, we try to establish these 3 S's. Salvation, separation, and service. Unsa nang tulo ka S? Dili ka dapat masukuan. Tanawa daw imong kaugalingon, luwas na ba ka? Are you saved? Kung luwas na ka, what's the next? Ha? Separation. Lisod kayo, Lunes paingon sa Sabado, nagbiga-biga ka. Unya pagka Domingo, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Pagsuroy, dili pwede nga mga lagad that we do not make a separation sa life. Remember, we are not in this world. Our citizenship is heaven. Okay pa mo? Pagwa mo apil ko gyud kambay, nabadlungan noon ko. Salamat ka. Nga, panahon mamatay ka. Muduaw tes mong lungon, ang mga tao mo yung sayang butan man ni kayong namatay man eh. Katuon ta siya, mo to'y angayan namatay. So first, atong natunan, point number 1, there's a call to be what? An example. Number 2, there's a call of remember. Number 3, and this is the last. There's a call to purity. There's a call to purity. Naipanawagan sa purity. Sir, asa mang bersikulo ana atong tanaw sa Bible. Psalm 119 verse number 9. Basa. Ready? Read.
Unsa na ang the call of purity? Unsa na? Tanawan ninyo. The call to purity, it means living a life that is set apart. Living a holy life and living a dedicated to God. That's a call for purity. Mga young people, ayaw mo kasuko kung tudluan mo sa kinabuhi that honors the Lord. That glorifies the Lord. Kabalo mo, okay ra mo? Kabalo ba mo kinsay malipay sa kinabuhi nga dili magkinabuhi sa purity? Ang yawa ra gyud. Ang yawa ra gyud. Ay paminaw, ayaw kasakit anya kung naa kay dugo, kung lalaki ka murag nay dugo sa babae. Ay kasakit ani. Ano masakit man ka nga lalaki man ka? Kalalaki ni mong dako, muana ka niya, muana. Kung ikaw sa babae, dili anak, ben anak. Lain tong pagkaimina. Amen. It means aligning our thoughts, our words, our action with God's standard, and pursuing moral and spiritual cleanliness. That's purity. Pero nindot ang gingon sa verse, no? Balik daw. Ano sa ingon sa verse? Wherewithal shall a young man cleanse his way. Tutukin yung bersikulo kay atong sibuhanuhon. Pwede ba nga maskin batanon pa ka putli ang imong kinabuhi? Pwede dili? Ha? Kay mo ingon, nakadungog biya ko mga yung people minsan nga ay pasagdi na pastor kay basta batanon mo agi ginag marijuana. Sagdi na pastor kay basta batanon mo agi ginag inom-inom. Kadungog biya ko ana kay basta batanon pwede mag-igat-igat kay batanon man. Kay kung tiguang na lain naman iigat-igat. So pwede di ay na nga batanon pa mo pwede mo mag inom-inom. Pwede dili? Pwede. Dili. Kay dako ba kining issue karon sa batanon mo nang ubang ginikanan gikapoy nagbadlong sa mga batanon kay ang ilang nasabtan basta batanon pwede ra. Pwede ra magpagahig ulo kay moabot ang panahon humok na iyang ulo kay mabunalan na magbat. Naunsa man na imong tingkoy nga muralig nalupyak na akatong batanon ko nabunalan manggod ni abantog ra ni humok. Tanawa, pwede ba nga sama sa inyong ang batanon nga inyong dalan is clean? Pwede ba nga ma-interest batanon mo di mo makaagi nga mag adik-adik? Ha? Pwede ba? Pwede? Unsay tubag sa Bible? Kung mingon mo pwede, unsay tubag? Kaningo nga siya, wherewithal shall a young man cleanse his way? Question mark ba yan na? Pwede dili? Pwede. Pero unsay gingon? By taking heed thereto according to thy what? Word. Pwede di ay, mga young people, ayaw gyud mo pagpadisib sa yawa. Ayaw gyud mo nga makonvince mo sa inyong mind nga okay pa man ni kay batanon raman ta pagkatiguang di nalagita. Ang tanang nagdagko nagsugod sa gamay. Ha? Kinsay na ilhan ninyo nga nagsugod siya pagpanigarilyo at the age of 50? Na? Katong grabe kaayo mo chain smoke. Nagsugod na sila at the very young age. Nganong ingon ana sila karon? Katong mga palahubog, nagsugod sila sa gamay pa.
Kay pati ilang ginikanan, ni agree silang binuhatan. Pero yun sa Bible, pwede nga atong maprotektahan ang kinabuhi sa young people, mintras batanon pa, pinaagi sa pagbantay sa pulong sa Diyos. Amen? Nalipay ba mo ni apel mo gyud ka? Wala ba mo malain nga sige mo kasabaan? Hoy, dili ni pangasaba, wali ni nisinggit lang kay katulgon ka. Kaysa dito sa balay, kasabaan mo ikaw, yawa akong bata ka, anong uli ba man ka? Masarang-arang, nandito kay Bible mo ikigamit. Niya, tulo ka bersikulo nga mo padayag sa inyo ba? Kay Bible man. Ha? Verse. Sige. Kani mo siya taking header to according to thy word. So meaning, ang dako day nga katabang sa kinabuhi siyang people nga muagi siya sa iyang pagayang people nga magpabilin siya nga pure. Di siya maka-experience siya sa uban nga na-experience siya sa kinabuhi. Sahay, maminaw ko gwali, kunya ang mga mensahero mo yun siya, ako sa una, babe. Kanang basketball, babe, di kina mahuman o guay kumo, lupad, babe. Sure, oy. So, salamat, kinaluwas ka. Tanawan niya yun sa Bible. 2 Corinthians, okay pa ta, last na niya. 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Basa! Ready? Read. Wait. Therefore, if any man be in Christ. Pag nakain di ay si Christ. Ha? Ang problema, nganong walay kinabuhi nga makita nga murag na usab, kay wala nakain si Christ. Sa lakton nga pagkasulti, wala kay Kristo ba? Murag nag-aksyon lang kag bag-o, kayot kam karon. Pero pagawas nimo kay wa mangyapon kay Kristo, yawa na sa. Siguruha nga makain si Christ. Kay maunay gingon niya, wherewithal shall a young man cleanse his way? Pwede ba nga sa imong pagkabatanon, di ka makaagig mga... Pwede, according to thy word. So, ingon sa Bible, kinsa tong tao nga naay Kristo. Now, look, the result sa tao nga naay Christ, he is a what? New creature. Muna ang taong naay Kristo, makita nimo ang kabaguhan sa iyang kinabuhi. Unsa pa gyud? All things are passed away. Ang mga nanglabay, dili na niya nabuhaton. Next, behold, all things are become new. Ang akong mamatikdan, kay sawa pa ka naluwas, ingana ka. Karon iyon ka naluwas ka, ingana ka ragyapon. Murag wala nakain si Christ. Imong gibuot pasabot, bakakon ang Biblia. Kaya ang Biblia nagingon, pag makain si Christ, He is a new creature. The Bible says, all things are passed away, behold, all things are become new. That's why in my prayer, for those who are from KFBC, go home with a changed life. Go home and make a commitment before God. Because, first of all, you are saved. Let the world knows that you are the child of God. Bahala lang sa isulti nila. Basta masayod sila, they saw a difference in your life. Kung sa pagigingon sa Bible. Next verse. Barsa. Ready? Read. Ingon si David, ang imong pulong akong tipigan sa akong kasing-kasing para dili ko makasala diha kanimo. Nganong sige day kasala ang iyang people? Answer me please. Ha? Unsa kay problema nganong sige kasala? Pastor, sa pagkatayo ay tao lamang. Kaklaro anak. Ang imong pulong akong gitaguan sa akong kasing-kasing para di ko makasala batok nimo.
Sa inyong balay, gikadlokan nimo imong papa? Yes? Kadlokan nimo imong mama? Yes? Pag-abot sa eskwelahan, uban ba nimo imong papa ug mama? No? Dito dahil ka mubuhat dahil di mao. Pero tanawa, pag ang pulong sa Ginoo imong gitipigan, wala diya si papa, wala si mama, wala diya si pastor, dili gyud ka makahimo og salaod. It is because gitagoan nimo ang pulong sa Dios in your heart. Sabta na to? Because God wants us to live a pure life. Tagahan ta pagid mo isa ka bersikulo. Nganong ga-struggle mo sa inyong pagkabatanon? Tanawa. Basa. To ara! Dong, halay dong, halay. Kinsa daw tong muuban sa taong maging alamon, mabugo? Mao ba nagiingon sa Bible? Dili. If you are walking with the wise, you shall be wise. Yang people paminaw, kinsa may gikauban nimo permi sa imong life every day? Is it a wise friend? Nganong gahi kay kagulo? Kay imong gikauban gahi sa gulo. Nganong gahi kay kapasimbahon? Kay imong kauban dili hinimba. Nganong gahi kayo ka higugmaon ang Bible? Kay imong gikauban wa gyoy basa-basa Biblia. Pero kung ang ibong gikauban, magigugmaon sa Dios. Niyon siya, asa man ka bro? Musimba ko. Ay, simba-simba. Guyoron pa ka. Ay, simba to. Ay, kinanglan ta Ginoo. Unya na ako magsimba ta manigarilyo. Dili yun. Pero tanawa, kinsa tong makikuban sa buang, maguba iyang kinabuhi. Young people, you listen. There's a three call. Ang mensahe na to karon. First, the call. To what? To be an example. Number two, there's a call to remember. Number three, there's a call for purity. Sayang kung kanang panawagan, intended yun pa sa imo kay batanon ka, imo na siyang balibaran. Young people, go home with a commitment. Go home with a desire to have a changed life. Ignang Ginoo, Lord, di na ko kaya mo usab, but I know you can. Ignang Ginoo, Lord, thank you nga naka-appeal ko camp. And the theme, it's very wise nga among matun-an, among nadiskubrihan ang imong divine purpose sa among life. Kabalo mo, dili tanang yang people nakadungog ani nga principle. You are very blessed because you have the pastor, you have the Bible, and you have this camp. I hope you appreciate the message nga inyong nadunggan. May I ask everyone to please stand. Lord, salamat sa oras nga imong gihatag kanamo. Lord, we try our best. Try to condition our hearts believing that without you, we can do nothing with this life of these young people. Salamat sa mensahe nga nadunggan since last night and even this morning and today. Lord, adunay panawagan sa mga batanon may tungod sa imong divine nga purpose sa life. Ang panawagan mahitungod sa paghinumdum. Ang panawagan to be set as an example. Ang panawagan to purify. Lord, I know they cannot change their lives, but you can. Lord, I know these young people, they desire it to follow you. But it based upon their choices and their commitment. Lord, as they have chance to come to the altar and talk to you, give them a humble heart
to talk to you this morning. As organ, piano play, the altar is open for you to come. Young people, I know all of us. If you are young people, you have problem. Pwede sakaan sa front. Kung naa ka dinha sa lingkuranan, do not stay. Young people, do not stay sa imong lingkuranan. Do not stay sa imong lingkuranan. Altar is the best place where you can talk to the Lord. Come to the altar and talk to the Lord. Think about, maskin sa altar, lisod ka pa niyon, you expect a change life? Kinsay gusto nimo mag-usab sa imong kinabuhi? Ikaw? Young people, kamong nasa lingkuranan, buhata ang pakikistorya sa Ginoo. Kneel down and talk to the Lord. Bisag dili ka mo ani dinhi sa altar, sa imong lingkuranan, istoryahay daw ang Ginoo. Istoryahay. Igna ang Ginoo, Lord, tabangi ko nga di na ako masayang akong kinabuhi. Batanon ko. The message nga akong nadunggan karon, it encouraged me. Nga ako adunay call. Himo ako Ginoo nga ang example. Kung magulang ka, igna ang Ginoo, Lord, na ako'y mga manghod. I want to set an example to them. You know, young people, dili tanan mga young people, they try to remember God. At this time, talk to the Lord. If you want to cry, cry it! Tell to the Lord, Lord, many times, mainumdum lang ko kung na ako'y problema, mainumdum lang ko kung na ako'y sakit. Pero in this such condition of my life, you encourage me to remember you, to love you, to serve you, to worship you, and to keep you in my daily decision. Sultihan Ginoo, Lord, help me to live with purity. I hope you will remember this message, God's divine call for the youth. Still lang sa mo, ay lang sa pagbalik, because you can distort to others while others praying. After ko mag-pray, that's the time pwede mo makabalik sa lingkuran. Lord, thank you for the opportunity that you've given, that I can share your word to these precious young people, helping them to remember that there is a divine call for their life, to call to be an example, to call to remember, and to call to purity. Lord, I know nga dili sayon, but hopefully their commitment is become memorable and valuable to them. Nga when they go home, they would remember sa mga butang ilang duol dia kanimo, istorya dia kanimo. Lord, continue sa pag-bless sa uban pang mga messages, and even karon nga message siya nga gialaw, that we hear your word with liberty. So I promise to you, Lord, I will give glory sa tanan. In Jesus' name, amen and amen. Salamat sa pulong sa Ginoo, imong gidala pastor. Kasi na bless, say amen. And dito magdugay kay medyo nadugay ta ang uban ng mga ganina sa itong activity gibuhat. I would like to call on the ushers. Palihog ko, team, green team. Palihog sa green team, no? Of course, we will take over offering karong nga buntag. And sa green food, no, palihog, kinsa ni si Kuan? Si kinsa ni? Murag sa One Piece ang pangalan ba? Murag si Zoro. Rinoa, ano ni? No? Si kinsa ni? Palihog lang, no? Ani? So, palihog kukuha sa green team. Ani na lang, no? So, murag si Zoro ang pangalan, ha? Si Rinoa, Zoro. Colonia, ma'am. Bae siguro ni? So, naay nakakita ni usa ka counselor, so kabilo naman sa ibut pasabot na ni. Amen? So, I would like to ask Brother Jade. Brother Jade, palihog sa pag-ampo. Ay, si Brother Danda na lang sa pag-ampo, no? Karoon na dyan kampo. Okay, magampo ta. Langit yung amahan, makagawam sa Lord. Salamat sa mensahe. Ngayon, pagdayin kinim ka naman, Lord. Salamat sa pagsabot, Lord. Ikaw mag-iya ka ng palagi, Lord. Kananadri ka na mga youth campers, Lord. Ikaw mga bless. Ito ka na mo sa pagpanguli, Lord.
nga magiya siya mga ginikanan sa mga igsuuna nila nga wala pa kadungog sa kanimo Lord. Busa tanan Lord among gisalig kanimo may mabuhat kung wala ka in Jesus name. Amen. If you have your offerings with you, dala lang mo, anilang drilling niya lang. And okay, akong hangyo sa mga captains, let's double time, no? Sa to ang mga activity video paspasan na to. Ang yung schedule na dito sa kilid. Katong mga nakadaog gahapon, katong mga naay parlor games karon. Make sure nga kahibalo mo sa yung schedule para diretso-diretso asa inyohang mga places kung sa una dulaan ninyo ana, okay? So salamat kayo ana, no? Nababa? So bro, magkanta ba na bro? Isang song na? Okay, wala na. Gihangyon na kung tanan sa pagtindog as we sing our dismissal song. So gihangyon ako si Brother Jeff Tilly. Brother Jeff T. Okay, let's sing the song. I want to be faithful. When on the first verse, God gives to all. First verse lang, second verse. Wala itong kantaon. On the first verse now, sing. God gives to all His children talents both great and small. My gifts belong to Jesus. I let Him use them all. I want to be faithful. I want to be true. I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful to every task. I want to be faithful. I give you my best. Verse 2. When we are serving Jesus, no task can be too small. If we obey the Savior, then we will hear His voice. I want to be faithful. I want to be true. I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful to every task. I want to be faithful. I'll give you my best. Okay, you are dismissed. Palihog ato mo sa iyo. Magkaon mo and then maganda mo sa inyohang pangdulaon niya. And make sure nga